Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Kael, 26 anyos. Freelance graphic artist sa Maynila. Nagsimula ang lahat noong inaya ako ng kabarkada kong si Gino. Piyesta daw sa Sitio Gabon, isang liblib na lugar sa kabuntukan ng Rizal. Kasama namin ang girlfriend niyang si Rina at ang tropa naming si Bogs. Wala sana akong balak sumama. May tinatapos akong proyekto noon. Pero mapilit si Gino. Masarap daw ang handaan. Sariwa ang hangin. At kailangan namin ng break sa stress ng siyudad. Kung alam ko lang na ang break na iyon ang untik nang tumapos sa amin, sana nagkulong na lang ako sa kwarto ko. 4:00 ng hapon nang bumaba kami sa huling sementadong kalsada. Mula doon, kailangan naming lakarin ng halos 2 kilometrong trek papasok sa sitio. Maputik ang daan dahil kakatapos lang ng ulan. Habang palalim kami ng palalim sa gubat, napansin kong nagbabago ang amoy ng hangin. Mula sa amoy ng basang lupa, naging maasim. Parang amoy ng nabubulok na prutas na nahaluan ng dumi ng hayop. "Malayo pa ba, Gino?" tanong ni Bogs. Napanay na ang punas ng pawis. "Malapit na. Paglampas ng balete, nandun na tayo," sagot ni Gino. Paglampas namin sa sinasabing balete, may nadaanan kaming isang kubo na gawa sa pawid. Sa labas, may 2 lalaki na nagtatarak ng kahoy. Nasa edad 40 pataas, maskulado at nangingintab ang balat sa pawis o langis. Tumigil sila sa ginagawa nila nang dumaan kami. Hindi sila bumati. Nakatitig lang sila at ang mga mata nila nakapako kay Rina. Si Rina na nooy nakasuot ng fitted na pang-hiking ay napayakap sa sarili niya. "Babe, nakatingin sila," bulong niya kay Gino. Napalingon ako sa 2 lalaki. Nakangisi sila. Hinila ko si Bogs para bilisan ng lakad. Ayaw kong magtagal sa tapat ng kubo na yon. Pagdating sa sitio, mainit kaming tinanggap ng mga kamag-anak ni Gino. May lechon, kaldereta at kung ano-ano pa. Pero nawalan ako ng gana. Habang kumakain kami sa mahabang mesa sa labas, nahagip ng mata ko ang 2 lalaki mula sa kubo kanina. Nasa gilid sila ng dilim sa ilalim ng puno ng mangga na katayo. Walang hawak na plato. Nakatingin lang ulit sa gawin namin. Siniko ko si Bogs. "Pre, yung 2 kanina." Tumingin si Bogs pero nagkibit balikat lang. "Hayaan mo na, baka nahihiya lang makikain." Pero iba ang kutob ko. Nakita kong lumapit ang isa sa kanila sa likod ng upuan ni Rina. Walang nakapansin, suminghot siya sa likod ni Rina at biglang nawala. Namutla si Rina. Hinawakan niya ang tiyan niya. "Gino, masama pakiramdam ko. Parang hinihila yung puson ko." Daing niya. Dahil dito, nagpasya kaming umuwi ng maaga. 9:00 ng gabi. Sabi ng tito ni Gino, delikado daw bumaba ng ganoong oras. Pero nagpumilit si Rina na gusto na niyang umuwi dahil nasusuka na siya sa amoy ng pagkain. Mali ang desisyon namin. Sobrang dilim ng daan pauwi. Ang hamugay parang usok na bumabalot sa amin. Nasa unahan si Gino at Rina at nasa hulihan kami ni Bogs. Tahimik kaming naglalakad nang marinig ko ang kaluskos sa talahiban sa kanan ko. Hindi ito tunog ng daga o pusa. Mabigat ang yabag.
kasabay ng lakad namin. Kapag humihinto kami, humihinto rin ito. Bogs, may naririnig ka? Bulong ko. "Huwag mo kong takutin, Kael," sagot niya. Pero nakita kong nanginginig ang kamay niyang may hawak ng flashlight. Itinutok ko ang ilaw sa talahiban. Wala akong makita. Pero naamoy ko yung maasim na amoy. Amoy ng lumang langis at nabubulok na karne. Masangsang, nakakahilo. Biglang sumigaw si Rina. "Aray! May humila ng buhok ko!" Nataranta si Gino. Inikot niya ang ilaw. Wala namang tao sa likod ni Rina. Pero sa lupa, may nakita akong bakas ng paa. Hindi galing sa tao. Paa ng malaking hayop na may mahahabang kuko. "Bilisan niyo!" sigaw ko. Hindi na kami naglakad. Tumakbo na kami. Habang tumatakbo, lumingon ako. Sa liwanag ng flashlight ko, nakita ko sila. Dalawang nilalang. Mukha silang aso, pero ang laki ay parang baboy damo. Wala silang balahibo. Ang balat nila ay nangingintab sa itim na langis. At ang mga mata, pulang-pula. Sa isang iglap, nagbago ang mukha nila at hindi sila tumatahol. Umuungol sila na parang taong nahihirapang huminga. Ang mas nakakakilabot, nakita ko ang mukha ng isa. Kahit anyong aso, ang hubog ng mukha ay pamilyar. Yung lalaki sa kubo. Yung lalaking suminghot kay Rina. Nadapa si Rina sa putik. "Hindi ko na kaya. Ang sakit ng tiyan ko." Bumagal ang takbo ng mga nilalang. Tila nag-e-enjoy sila sa takot namin. Dahan-dahan silang lumapit, nakadapa, gumagapang at tumutulo ang malapot na laway mula sa mga pangil nila. Akala ko katapusan na namin. Handa na akong hampasin ng bato ang isa sa kanila nang biglang isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Tinamaan sa balikat ang isa sa mga aso. Umalulong ito pero hindi tunog aso. Boses ng lalaking sumisigaw sa sakit. "Aray! Putang ina!" Tumakbo ang dalawang nilalang pabalik sa dilim ng gubat. Mula sa isang maliit na outpost, lumabas si Mang Pedring, ang forest ranger doon. May hawak siyang shotgun. "Pasok! Bilis!" sigaw niya. Hinila namin si Rina papasok sa outpost. Sinarado ni Mang Pedring ang pinto at trinangkahan ng makapal na kahoy. Hiningal kaming lahat. "Kilala ko ang mga yun," sabi ni Mang Pedring habang nagkakarga ng bala. "Ang magkapatid na Ipe at Tiban. Matagal na silang sinusubaybayan dito." Kinuwento namin ang nangyari, yung pagtitig nila kay Rina, yung amoy. Tumango si Mang Pedring. Buwan kasi ng taglason. Naghahanap sila ng mabibiktima. Lalo na ang mga babaeng mabango ang dugo. Muntik na kayo. Ayon kay Mang Pedring, hindi ito ang unang beses. Marami ng hikers ang nawawala sa trail na to. Ang akala ng iba, aksidente o NPA. Pero ang totoo, may mga asong nag-aabang sa dilim. Nagpalipas kami ng gabi sa outpost. Walang natulog. Rinig namin ang pag-ikot ng mga yabag sa labas, mga kalmot sa pader, mga pagsinghot sa ilalim ng pinto. Kinabukasan, pagbaba namin ng bundok kasama si Mang Pedring,
Nadaanan namin ulit ang kubo ng magkapatid. Walang tao. Pero sa labas, may nakasampay na mga damit. Isang sando na puno ng dugo sa balikat at sa lupa, mga basag na buto ng hayop. Ligtas kaming nakauwi. Pero hanggang ngayon tuwing gabi, parang naaamoy ko pa rin yun. Yung amoy ng lumang langis at nabubulok na karne. Balita ako, nandoon pa rin sa Sitio Gabon ang magkapatid. Malaya, naghihintay ng susunod na piyesta.